Kumalat ang balita mula sa isang dyaryo na may pamagat na No to Valentine's Day. Naglalaman yun ng isang banta ng hinihinalang grupo ng mga gangster o yakuza. Di umano'y binabalaan ng lahat ng mga kalalakihan na sa araw ng Pebrero, ika-14 ng gabi, ay magkakaroon ng madugong patayan sa kahit saang sulok man ng kamay nilaan. Pero ang tanging pinagbabantaan raw ay ang mahuhuli nilang pares o di kaya'y magkasamang nagsiselebrate ng Valentine's Day sa kahit sa anumang pamamaraan. Kamatayan daw ang igagawad ng kriminal na grupong yun sa mga lalaking mahuhuling lumabag sa kanilang banta. Pero ang mga babae ay bibihagin lang. Nakakakilabot nga ang balita. Ngunit kung iisipin naman ay napaka-imposibleng mangyari nun. Lalo't may sinusunod tayong batas dito sa Pilipinas. Kung totoo man yun, ay baka isang beses lamang mangyayari sa ilang pares. Mukhang napakahirap naman kung lahat kamo na lalabag ay pagpapatayin nila. Marami ang nakaramdam ng takot sa balibalita na yon, pero marami rin ang tinawanan lamang. Yakuza? Sa Japan lang yun eh. Subukan nilang dalhin dito ang kalokohan nila. Kung hindi, manghihiram sila ng mukha sa aso. Sambit pa ng nagyayabang na si Kenzie. Malay nyo mga pre, baka mamaya totoo pala yan. Ani Abet. Sus, maniwala ka nang masayang ang gabing ibibigay ng nobya mo ang langit sa'yo. Pabiro naman ni Dan. Tumawa naman ng malakas si Kenzie. Mga pare, may isa pang sabi rito. Ani Abet ulit sa binabasang dyaryo. Ang mga hotel daw na hindi magsasara sa gabi ng Valentine's ay susunugin ng grupong yakuza. Natigil si Abet sa pagbabasa ng agawin ni Kenzie ang dyaryo at inihagis sa malayo. Hater ng Valentine's lang ang peg, bulalas niya. Sa kabila ng bali-balitang pagbabanta, ay hindi pa rin napigilan ng karamihan na idaos ang araw ng mga puso. Mapupuno na naman ang mga restaurant dahil sa mga romantic dinner ng mga magpartner. Nagkaubusan na rin ang stock ng mga flower shop dahil sa dami ng bumiling kalalakihan na iaalok sa kanilang mga kasintahan. Kahit nga ang kondom sa mga drugstore ay mabentang mabenta rin. At lalo pa ang mga hotel, motel, lodging house o kahit ano pa man kung saan maaaring magniig ang dalawa ay hindi rin patatalo. Ito kaya ang kumikita kapag araw ng mga puso. Ang mga babaeng ayaw pang isuko ang bataan ay dito na nila ibinibigay. Sa araw na ito sila napipilit ng mga matatamis at pangako ng mga kalalakihan. Pagkaraan kaya nito'y ganun pa rin kaya kaloyal ang mga nobyo sa kanilang mga nobya. Kakatapos lang ng romantic date ng 3 pares at nagmamadali na sila papasok sa motel. Mukhang hindi na sila makapaghintay at mukhang mauubusan sila ng room. Kung sa bagay, punuan nga naman ang bawat silid sa mga hotel kapag gabi na ng mga puso. Maswerte at bakante ang magkakatabing kwartong natsyempuhan ng magkakaibigan. Naghiwa-hiwalay sila. Si Kenzie nasa hallway pa lang ay matinding laplapan na ang nagaganap sa kanila ng katipan. Pagkapasok sa room 17 ay mabilis silang naghubad na dalawa. Papatong na sana siya nang marinig niya ang pagpihit ng seradura. Lumingon siya pero
mabilis na nakalapit ang ilang kalalakihan. Nawalan siya ng malay nang malakas nilang pinukpok ang ulo ni Kenzie gamit ang tubo. Iminulat ni Kenzie ang mga mata. Nakahubad siya habang nakaupo sa silya at nakakadena ang kanyang mga paa. Labis siyang nasinda kung bakit ganoon ang kalagayan niya ngayon. "Sino kayo? Pakawalan niyo ako." Malakas niyang sigaw ngunit walang sumasagot. Nagbukas ang pintuan at iniluwa nito ang isang taong nakamaskara at nakasuot ng pang-ninja na damit. May hawak na matalas at may maiksing espada. "Sino ka? Anong gagawin mo sa akin?" Kumakapa-kapa na si Kenzie sa paligid upang makakuha ng panlaban sa taong yun. Humakbang ang taong yun patungo sa kanya habang nakataas ang espada nito na mukhang handa ng tagain si Kenzie. Sumuntok-suntok pa si Kenzie upang hindi tuluyang makalapit ang taong yun. Humakbang pa si Kenzie upang makaalis sa kinatatayuan niya. Subalit, tumunog lamang ang mga kadena sa kanyang paa. Huminto ang taong yun at tinanggal ang nakatakip sa muka. Isang babae ang tumambad sa paningin ni Kenzie. "Anong kasalanan ko sa'yo? Please, maawa ka." Umiiyak na rin si Kenzie sa matinding takot. Ngunit nagpakawala ng sunggab ang babaeng yun gamit ang espada. Nalaglag ang ulo ni Kenzie sa sahig. Samantala, malakas ang pagsigaw ni Abet dahil sa kasalukuyang nasusunog ang hotel kung saan siya naka-check-in. Ang natatandaan niya ay may pumukpok sa kanyang ulo kaya nawalan siya ng malay. Pero nagising na lamang silang lumalagablab na ang kanilang inuukupahang silid. Tumungo siya sa bintana at sinira iyon. Ngunit may nakaharang na rehas na bakal. Napasapu sa ulo habang umiiyak na si Abet. Kinakapos na rin siya ng hininga at unti-unting nalalason dahil sa malakas na usok. "Ina ka, Kenzie. Kung naniwala ka lang sana, hindi ko ito sasapitin. Tulong! Tulong!" Malakas niyang sigaw, pero walang tulong na dumating. Tuluyan silang nilamon ng higanting apoy. Samantala, tumatakbo na si Dan sa gilid ng highway. Tinatakasan niya ang mga lalaking nagbalak na dakipin siya. Mabuti na lamang at nagawa niyang makaiwas sa kanila. Ngunit wala pa rin siyang tigil sa kakatakbo. Umaasam siyang tuluyan na siyang makakatakas sa kanila. Nang magulat siya dahil paparating na sa kinaroroonan niya ang malaking dump truck. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi na niya nagawang umiwas. Tuluyan siyang dinaganan ng malaking truck. Dahilan upang magkalasog-lasog ang katawan. Huminto pa ang truck at sinilip kung deadball na talaga si Dan bago lumarga ulit. Kinabukasan, kumalat ang madugong patayan sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ang ilang mga hotel pa ay natupok ng apoy dahil sa sunog. May ilan din na naapula kaagad dahil sa maagap na pagdating ng mga bumbero. Kasalukuyan ng hinahunting ng mga pulis ang may kagagawa ng iba't ibang krimen. Ang pinaniniwala ang miyembro ng Yakuza sa Pilipinas ay wala pa ring detalye ang pulisya sa kanila. Mahihirapang lutasin ang kaso dahil pinanghahawakan nito ng malalaking tao sa magkakalapit bansa ng silangan.
Nangako si Jiggy kay Vivian ng kasal dahil umabot na rin ang taon ng relasyon nila. Walang tiwala na rin si Vivian na paninindigan nito ang pangako sa kanya ng kanyang boyfriend. Kaya't sa pagnanais ni Jiggy na maangkin siya ay ipauubaya niya ang sarili para sa kaligayahan ng lalaking labis niyang minamahal. Nais pa sana niyang manatiling birhen hanggang sa ikasal sila. Gusto niyang ito ang irigalo niya sa magiging mister niya. Ngunit hindi na makapaghintay ang lalaki. Siguro dapat na niyang ibigay ang ninanais ng nobyo nang sa ganun ay tuluyan niyang mapaligaya. Ika nga nila, sa panahon ngayon, wala ka nang mahahanap na birhen. Kaya't okay lang siguro na magpaubaya na siya. At ang mga babaeng ayaw tuluyang ibigay ang pagkababae sa minamahal ay pumapayag na lang sila sa araw ng mga puso kuno. At isa na roon si Vivian. Matapos nilang magniig, matapos ang sarap na naranasan ng lalaki, ay bigla na lamang iyon nagbago. Nawawala na ang pagiging malambing nito. Nagiging abala na sa trabaho. Samantalang noon ay hindi. Tila nanlalamig na siya kay Vivian. Minsan iniisip ni Vivian na dahil lang sa naikama siya ng lalaki ay itsapwera na siya. May mga lalaki talagang ang hangad lamang sa babae ay sarap. Matapos ay ibabasura na. Nahuli ni Vivian si Jiggy na may kahalikang babae. Hindi siya nakatiis at lumapit siya sa kanila. Imbis na siya ang mananakit ay nabaliktad. Dahil siya ang pinagtulungang saktan ng babae ni Jiggy, kasama ng mga kaibigan nitong naroroon ng mga oras na yun. Hindi man lang siya tinulungan ni Jiggy. Sinabi pa ng lalaki na hindi raw siya kilala. Nakunan ng mga video ang nangyari at kumalat tuloy sa Facebook ang pananakit sa kanya. Mahiyain siyang tao kaya't sobrang kahihiyan ang dulot nito sa kanya. Kinausap niya si Jiggy. Ayaw man niyang gawin ngunit labis-labis ang pagmamahal niya kay Jiggy. Sinabihan lang siya ng lalaki na hindi na raw siya mahal at nakatakda ng ikasal ang lalaki sa kanyang fiancé. Masyadong masakit sa damdamin ni Vivian ang nangyari. Isang gabi, habang papauwi ay bigla na lamang siyang dinakip ng mga di nakikilalang kalalakihan. Binusala ng bibig, sanhi upang mawalan siya ng malay. Isinakay sa van at dinala sa isang mansyon. Pagkagising niya ay nakahiga na siya sa magandang silid na pangmayaman ng datingan. Tumayo siya agad at tinungo ang pintuan. Nadatnan niya roon ang grupo ng kalalakihan. "Patawarin mo kami, ma'am." Magalang na wika ng isa sa mga lalaki. Nagtaka naman si Vivian sa inasal nila. Ipinaliwanag ng lalaki ang tungkol sa grupo nila. Mga tauhan sila ng isang Yakuza syndicate na nagpapatakbo ng iba't ibang iligal na kalakaran sa bansa. At siya ay anak ng kanilang pinuno. Nakilala naman ni Vivian ang sinabi nilang tao at ang larawan nito. Oo, yun ang papa niyang iniwan sila noong maliit pa lamang sila. Ngunit nakakapagtaka at bigla itong yumaman. Siya rin po ay anak ng isang Hapones na founder ng organisasyong ito. Sagot ng lalaki sa kanya. Natatandaan rin niyang anak rin daw ng Hapon ang papa niya. Hindi nga lang nila nakilala ang lolo niya dahil iniwan nito si papa at lola niya dahil babae lamang raw sa labas ang kanyang lola.
at ang Hapon ay may sariling pamilya sa kanilang bansa. Nabalitaan ni Vivian sa kanila na pumanaw na ang kanyang ama at bago mamatay ay hinabilin niya sa kanila na hanapin ang kanyang anak na babae. Pagkalipas ng isang araw ay inutos ni Vivian na dalhin sa kanya si Gigi. Nakagapos itong nagmamatigas kay Vivian. Ang mga hayop na kagaya mo ay hindi na dapat binubuhay. Sinunggaban ni Vivian gamit ang espada na naging dahilan ng pagkabutas ng dibdib ni Gigi. Tuwang-tuwa ang mga tauhan niya dahil unti-unti na rin nagiging mamamatay tao si Vivian. Bagay na kailangan para sa pamumuno ng kanilang samahan. Napangiti naman si Vivian dahil hindi niya maipaliwanag ngunit kakaibang saya ang nararamdaman niya sa krimeng ginagawa. Parang napakasarap pumatay ng taong halangri ng kaluluwa. Baka dahil sa dugong kriminal ang nananalaytay na talaga sa kanya na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Kung kaya't ganoon na lamang ang hatid nito sa pakiramdam niya.